Ang babaeng tinulungan kong makapasok sa aming company ay pala ng aking asawa. Ang masakit pa ay, Dear Ate Vine, magandang araw sa inyong lahat at silent reader. Ako sa iyong page na isip ko na idaan. Nalang dito ang aking nararamdaman. Mula sa aking karanasan, ako po pala si Donalyn. Hindi ko akalain na yung kabutihan ko pa ang magiging dahilan ng pinakamalaking betrayal sa buhay ko. Isang araw lumapit sa akin ang asawa ko. May pabor daw siya. May babae raw na asawa ng barkada niya. Barkadang malaki raw ang utang na loob niya. Ngayon lang daw siya makakabawi. Pay it forward daw. Kailangan daw ng trabaho ng babae dahil ilang taon na itong hindi nakakapag-work matapos magkaanak. HR ako sa company namin. Kaya ako ang nilapitan niya. Madali para sa akin maghanap ng posisyon na swak sa qualifications ng babae. Sa totoo lang, wala naman akong nakitang masama. Kung makakatulong, bakit hindi? Wala akong dahilan para pagdudahan ang kwento niya. Nung ma-interview ko yung girl, okay naman siya. Magalang, maayos kausap, at magaling din talaga. Ramdam mong may potential. Ang sabi niya, tumigil lang siya magtrabaho dahil nag-focus sa anak. Bilang isang ina rin, naintindihan ko siya. Kaya tinulungan ko siyang makapasok sa kumpanya. Lumipas ang 4 na buwan. Isang office mate ko ang lumapit sa akin. May nakita raw siya. Lunchtime daw, may nakita siyang babaeng kamukha ko na sumasakay sa kotse ng asawa ko. Akala raw niya ako, pero nung tiningnan niyang mabuti, hindi ako yung bagong hire daw namin. Doon nagsimulang mabasag ang mundo ko. Hindi ko agad pinaniwalaan. Ayoko. Pero nung nag-umpisa na akong mag-observe, may mga bagay na hindi ko na kayang i-deny. May mga chat, may mga pag-alis, may mga dahilan na hindi tugma. Hanggang sa nalaman ko ang totoo, hindi siya asawa ng barkada. Hindi siya simpleng tinutulungan lang. Kabot siya ng asawa ko. Sa 5 buwan niya, evaluation na niya, tinawag ko siya for one-on-one meeting. Hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa totoo. Diretso ko siyang tinanong. Hindi siya umamin agad, pero hindi rin siya masyadong nag-deny. Ang sabi niya, asawa ko raw ang unang lumapit sa kanya. Asawa ko raw ang nag-insist na ipasok siya sa kumpanya dahil natanggal siya sa dati niyang trabaho at kailangan niya ng pera. Breadwinner daw siya ng pamilya niya. Sa sandaling iyon, mas lalo akong nasaktan. Hindi dahil breadwinner siya, kundi dahil ang asawa ko na hindi magampanan ang responsibilidad niya bilang husband at ama. Mas may malasakit pa sa ibang babae kaysa sa sarili niyang pamilya. Ako ang sumasagot sa lahat ng gastusin sa bahay. Ako ang nagbabayad ng bills. Ako ang gumagastos para sa anak namin siya. Nakikipaglandian. Nakikipagrelasyon. At may gana pang magmakaawa sa akin na irregular ko ang kaboti niya. Oh, nagmakaawa siya. Huwag ko raw tignan ang babae bilang kabuat. Tignan ko raw bilang magaling na empleyado. Totoo naman magaling siya. Pero hindi lang trabaho ang pinag-uusapan dito. May conflict of interest. May moral boundary na nilampasan. Sa evaluation, hindi ko siya pinaregular. At hindi lang ako ang may desisyon. Kahit mga kasama ko sa management, hindi rin pumayag. Hindi lang dahil babae siya ng asawa ko, kundi dahil may mga professional grounds din. Pero hindi ko ikakaila. Malaking factor ang sitwasyon. Hindi pwedeng ihiwalay yun. Ngayon, galit na galit siya sa akin. Sinabihan pa niya ako na sisiguraduhin daw niyang iiwan ako ng asawa ko at siya ang pipiliin. Parang ako pa ang kontrabida sa kwento nila. Nakakatawa lang. Hindi ako natatakot. Financially dependent sa akin ang asawa ko. Hindi nga niya kayang buhayin ang sarili niya. Paano pa kaya ang ibang babae? Ang tapang niya ngayon dahil may illusion siya ng pag-ibig. Pero pagdating sa realidad, pera, responsibilidad, pamilya, iba na ang usapan. Ang mas nakakapagtaka lang sa akin, ganito na ba talaga ngayon? Yung kabot pa ang mas matapang? Yung sila pa ang galit? Yung sila pa ang may lakas ng loob magbanta? Pero sa huli, mas malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi siya ang tunay na problema. Ang problema ko ay ang asawa ko. Siya ang nagsinungaling. Siya ang nagmanipulate. Siya ang gumamit ng kabutihan ko para pagtakpan ang pagtataksil niya. At kahit anong mangyari, kahit umalis man siya o hindi, alam kong hindi ako ang nawalan. Masakit, oo. Pero hindi ako ang dapat mahiya. Hindi ako ang kabit. At lalong hindi ako ang may kasalanan.